presidente, siya nang nagbigay sa amin. Pinagpatuloy. Yes, pinagpatuloy niya. Pwede ba kaming makatuloy sa bahay Okay niyo, naman ma'am? po. Tara. Yan po, ma'am. Isa sa mga benepisyaryo ng pabahay na yung unang pabahay ni Tatay Digong, oh. Ayan. Ayan po. Isa kayo sa mga benepisyaryo ng pabahay na ito, ma'am? Yes po, sir. Sige. Ito, dito tayo. Yan si ma'am. Ito si ma'am. Ma'am, magandang umaga, ma'am. Sinsya na sa disturbo. Okay lang po, sir. Ma'am, ikaw ay isa sa mga benepisyaryo ng pabahay. Anong klaseng pabahay ito, ma'am? Anong pangalan? Pabahay po ito nung after Yolanda. Kasi nag-Yolanda, namimigay po sila ng pabahay. Sino po nag-distribute ng pabahay po? Sa dating President Noynoy Aquino pa po ang nag-ano nito. Mm-mm. Yung si Presidente Ang Duterte nagpatuloy. na po ang nagpapatuloy, siya na po namigay ng libreng Oo. house and lot. Oh, inumpisa ng previous nung Aquino admin, pinagpatuloy ng Duterte admin at na-distribute during Duterte admin. Yes po. Okay. Ma'am, ilan ba ang population dito, ma'am? Sa alam ko, mga 2,000 plus. Yung ano na to, pabahay Oo. na to. O yung pabahay na to. Ma'am, nung binigay po ito sa inyo, talagang wala kayong binayaran kahit Yes po, wala po talaga. Kasi nung nandito siya, halos lahat kami po pumunta sa kanya kung saan si President Duterte nandoon. Kasi ang pangarap lang namin noon na maibigay yung titulo sa amin. Yung sa amin na ba. Kaya yung ginawa namin na kinausap siya na kung pwede sa amin na lang to. Na mai-transfer na. So ang binigay naman din po sa amin. mga ano po, mga ilang taon bago na ibigay yung titulo sa inyo? Medyo nung nakaupo siya. Duterte mabilis. na. Yes po. So mabilis. Yes po. Nung nakaupo siya na ibigay niya. Matagal-tagal na po kasi hindi ko naalala kung walang pandemic pa yata yun, ibigay na sa amin yun. Mabilis nga. Oo. Basta nabigay niya kaagad yung Yung pangako title. niya, na talaga niya. Na-deliver Naibigay. yung pangako ni Pangulong Duterte noon, natupad at naibigay po sa inyo lahat. Yes po. Kasi sabi niya dati, bigay naman daw, bakit hindi ibigay? Tama. Oo. Bakit hindi ibigay? Ibigay na. Nung naibigay na po sa inyo ang titulo, ma'am, gaano kasaya? Naku, grabe sir, ang saya talaga. Kasi ako ang nandoon talaga kami doon sa Astrodome nung namigay. Ang titulo si Senador Bongo. Kasama yun. Oo. Kasi isa ako sa nag-receive ng mga titulo lahat. Oo, so nandoon ako noon. Grabing saya kasi house and lot sir eh. Talaga. Yes. Anong pakiramdam ng mga taga rito, ma'am, na during Duterte admin na distribute lahat ng pabahay pati may kasama pang titulo? Naku, grabing saya naming lahat. Kasi syempre ba naman sa pagpagawa pa lang ng bahay, sa labor pa lang, hindi na namin kaya. Eto ngayon, house and lot nang binigay sa amin. Ang laking pasalamat talaga namin kay President Rodrigo Duterte kasi natupad niya yung pangako niya na ibigay sa amin ang lahat. Libre. Kamusta yung ma'am, electricity? Meron ba i-kompleto po? Opo, wala namang problema kasi pag transfer namin dito, naka-ready na yung electricity. Ang problema namin dito ngayon, the best is water talaga. Tubig. So, ito nga, problema nyo ngayon tubig. Meron naman tayong kasalukuyang presidente. Pwede kayo mananawagan ba kayo? Kung pwede po, President Bongbong Duterte ay si Marcos. Sana naman po, President, hinihiling namin na magkakatubig kami kasi na problema talaga kami kung saan medyo mabaho na yung CR namin, wala kaming panghugas, pangligo. Yung nililigo namin minsan, mineral na lang, pinambuhos, mineral. Tag 30 yung bili ko sa mineral, tag 30. So, paano naman everyday kung ganun? Ngayon, wala kaming tubig. Buti na lang umulan. Yun po. Sana naman po, hindi na po maaano yung tubig. Patuloy na may tubig po kami. Ma'am, during Marcos admin, 2 years na kasi, wala pang bumisita sa inyo dito para i-check man lang about sa tubig? Actually, wala naman po akong wala po akong, minsan nagmi-meeting kasi sila dyan about water. Ang sabi, okay naman daw, mag-aano naman daw ng tubig.
Pero yun lang, kung kailan. Actually, sa baba, may tubig. Di nakakaabot sa amin. Sinabi ko dito sa nag-reading, lagyan nyo naman ng pressure. Kasi pag walang pressure, hindi nakakarating sa amin. Wala talaga kaming tubig, ilang buwan na. Ma'am, sinubukan niyo na bang ilapit ito sa municipality? Di ko alam kasi lagi ako nagpo-post sa Facebook about water. Pero wala namang na nahihiya na ako or baka magagalit sa akin na palagi na lang ako nagpo-post sa Facebook. Baka mamaya ako sa Facebook ba? Kasi panay ako reklamo sa water. Not ako lang. Lahat kami. Ako kasi maki-Facebook man. So panay ako na Facebook about water. Kasi ma'am, meron kasi kaming napanood na statement ni PBBM. Ang sabi niya kasi, gumagawa na daw, may paraan daw silang ginagawa para sa mga biktima ng Yolanda. Nalaman namin ngayon, wala pa naman palang bumisita sa inyo. Baka sa ibang pabahay, baka meron doon mayroon silang binibigay na water ba na dinistribute nila baka sa iba, pero dito sa amin sa Wala. North Hill, wala. Sa Hinihintay kami. tingin po ninyo, ma'am, saang pabahay ang may pinakamaraming nakatira? Population, parang population. Ang Guadalupe, marami sila, pero sa tingin ko ang tubig hindi sila nahirapan doon. Ang North Hill ang number 1 na Ito po ba yung North Hill? ito po yung North Hill. Kami po talaga ang naghihirap talaga kami sa tubig kasi meron naman pasalamat lang din po kami doon sa source na nagawa sila ng tangke or sila ng source ng tubig na mabigyan kami ng tubig dito. Doon kami nag-iigib. Tapos nagpila kami ng 3 o'clock ng hapon. Nakakatubig kami, naghatid namin dito mga 2:00 na madaling araw or 1:00. Ma'am, linawin lang natin, ma'am. Lahat ba ng mga nakatira dito, ma'am, ay mga biktima ng Yolanda? Yes po, lahat po biktima ng Yolanda. Kasi hindi naman po pwede na magpunta dito na hindi po biktima ng Yolanda. Lahat po kami. Anong taon, ma'am, na-distribute ito sa Actually ako, 2018 na ako nandito. 2018? Yes po. So, during Duterte admin Yes talaga. po, dito na po. Ma'am, bukod sa pabahay, ma'am, after Yolanda, no, sa Baguio, ano pa ba ang naitulong ni Tatay Digong sa mga biktima ng Yolanda? Marami po sir kasi nung naalala ko nung Yolanda, malaki namang truck ang nakapunta dito, yung mga dump truck, nakalagay naman Davao. Yun lang ang namin na baka sa kanya yun. Kasi Wala naman nakalagay doon Duterte, from the peoples of Oo. Davao. Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung nag-Yolanda, nabasa ko, Davao. So isip ko, kay Duterte. Ma'am, may idea kayo, maliban sa pabahay na nagawa ni former President Rodrigo Duterte dito sa Tacloban, meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ngayon ng mga kababayan ninyo? Yes po, yung road, bypass road. Bypass road. Opo. Kasi yan naman po ang project niya Yun ang namin, kahit saan, ay itong bypass road, dati sa kanya talaga yun. Ano pa po? Yung hospital siya sa Hospital tol? na- Yes po, yes. Oo, yung hospital. Anong pangalang hospital yun, ma'am? Yung AVRMC. Anong yun? Anong... Sa region yan pero parang wala ng R, AVMC na lang. Sige na lang. Eastern So sa madaling Eastern Visayas Medical May regional man dati. Regional Pero iba na ngayon. Eastern Visayas, wala ng R, AVMC na lang. BMC. So yung hospital na yan ay pinagawa na Duterte yun. Duterte Sa admin. kanya pa naman yan dati. So malinaw po na ang nakaraang administrasyon maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa sa akin lang, mayroon naman din. Apo. Oo. Malinaw naman po na nakatulong naman po dito sa amin. So repasuhin lang po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospital. Hospitals. Maraming hospital. Baka meron pang iba. Baka meron pa, ma'am, na hindi namin na Oo. Kasi Wala kayo po taga akong kasi dito sa pabahay, yun lang ang ko na, marami pa siguro, pero hindi ko mga kalsada pa, bukod sa mga... Oo, ito dito yung yung kalsada dito sa Panorte. Ayun. Ayan, oo. Panorte. Oo, sa kanya naman po yun. Gumanda po. Yung mga kalsada noon na hindi nadadaanan, napaayos ng Duterte Yung tubig. admin. Tubig din, ay Yes, matubig oo. din. Oo. Saan pa tubig? Dito Tinuturo sa- niyo po. Prime water kasi ngayon Mhm. Oo, kaya
sa kanya pa naman yun. During Yung- Duterte admin. Oo. Paano kami dito. Saan po pumapasok yung tubig niya sa mga bahay? Sa mga bahay na po. Doon sa proper, sa poblasyon. Hindi, dito sa dito sa norte. Lahat na. Lahat kami may mga ano na. Yung may mga kayang magbayad, nakapaano na. Meron naman silang, yung iba wala kasi dito. Ma'am, pag tinatanong kasi namin yung mga taga-Tacloban, meron silang naitulong ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makakalimutan kahit anong mangyayari. Alam mo pa ba yun, ma'am? Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga-Tacloban? Yung sa amin naman, sa akin lang sa akin lang. Ang naitulong na hindi ko talaga makalimutan itong house and lot na pinamimigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak, sa apo, dala-dala namin lahat ito. Kahit kailan. Kaya hindi to pwedeng makalimutan habang buhay na feel namin yung ano niya sa amin, yung awa na feel din namin. Kasi totoo naman na hindi naman sa na totoo naman talaga na malaking ano niya to sa amin. Tulong, house and lot. Yung iba naman, yung aftermath ng Yolanda, dahil mayor pa si Tatay Digong, pumunta lahat ng medical team. Yung mga rescue team, pumunta 911. Yung sinabi mo kanina na may mga relief goods, 911. Ay, oo. Oo. Opo. Oo, yun yung pinakaunang nag-response, Mayor Duterte that time. Nakita mo rin yun, ma'am. Nakita ko actually dati kasi hindi pa ako masyadong sa Facebook. Nakita ko na lang yung ano niya na naghingi siya na parang nagmamakaawa na maawa naman kayo. Yung galit na Iyak galit ako siya doon. dati. Yung galit na galit siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na tulungan niyo yung Tacloban, di ba kayo naawa? Anong nangyari para sa akin na tumulo daw yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang Tacloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung kasi ako wala akong cellphone, hindi ako nung nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi ni Sir tumulong sa amin dati. Bakit ka naiyak, ma'am? Na-feel ko Sige, Na-feel sige, ko, sige. naramdaman ko kasi ang na-feel ko na totoo siya para sa amin. Na nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat tinulungan niya. Kaya ako natouch doon sa niya. Sorry. Sige, okay lang, ma'am. Sorry lang po. Kasi hindi naman sa talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang tinutulungan niya. Lahat kami. Actually, ma'am, hindi lang ikaw yung natatats nun kasi halos lahat ng taga-Yolanda o taga-Tacloban ay yun ang hindi talaga makakalimutan. Yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng 911. Nagre-rescue lahat ng mga patay, ma'am. Kasama yun. Oo nga eh. Hindi ko talaga, nakita ko naman yung nila, yung truck na mga malalaki. Naramdaman niyo po ang tunay na pagmamahal ng dating Pangulo. Yes po. Nakita kaya na-touch ako kasi doon ko po na Samantalang hindi pa siya Pangulo nun. hindi pa po. Nung Yolanda, pumasok si Yolanda. Yes Mayor po. pa lang siya noon ng Davao. Yes po. Ko talaga na may pagmamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo na nung naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga malaking tulong itong house and lot na binigay. Kasama ka bang pamilya, ma'am, na biktima ng Yolanda? Napas lang? Kasi actually, mga kaibigan lang. Wala naman akong pamilya dito eh. Ako lang kasi nandito sa Tacloban nung time na yon. So, ma'am, ano po ang inyong meron kasing mga nagsasabi na si former President Rodrigo Roa Duterte ay wala umanong naitulong sa biktima ng Yolanda sa Tacloban. Actually, yung sa akin lang naman po, sinabi ko lang ng totoo. Mahirap naman din po akong magsinungaling na lahat kami dito na nandito natulungan ni President Duterte. Mahirap naman din po ako magsabi na hindi totoo, na sa totoo naman po, ay totoo naman po nakakatulong po. Ano po ang inyong mensahe sa mga taong nanguhusga kay Pangulong Duterte na wala daw natulong diyan sa Yolanda?
Siguro, nasabi nila yon kasi baka hindi sila natulungan dati, baka wala sila dito nung dati. Kaya nasabi nila yon. Pero kami na nandito nung time ni Yolanda at saka nung nangyari sa amin na ngayon na nabigyan kami, malaking tulong para sa amin. Kayo yung magpapatunay na Yes maraming po. nagawa yung Rodrigo Yes. Duterte sa panahon ng termino niya. Ma'am, Yes po. sa palagay nyo, yung mga nagsasabi na walang nagawa ang dating Presidenteng Duterte, hindi kaya paninira lang? Para sa akin, hindi naman po natin masabi kasi napaninira. Siguro, para part sa kanila, may sabi natin. Kasi sa akin lang, nagsabi lang ako ng totoo na malaking naitulong sa amin. Maraming naitulong at malaking naitulong sa amin. Na hanggang ngayon Hanggang ngayon. pinakikinabangan. Yes po. I think mga nabigay yata, ma'am, na mga units, housing unit, kung hindi ako nagkakamali, na-distribute ni Tatay Digong bago siya bumaba ay 205,000 housing unit. Siguro. Yun yung ganung karami tol, yung Dito lang sa Tacloban, sa ha? Tacloban yan tol, na-distribute yan 205,000 unit during Duterte admin. 85% ay na-deliver na ho ni Tatay Digong na rehabilitation dito sa Tacloban. Siguro po. Kasi dito sa amin, ang naano ko lang, dito sa amin sa North Hill, marami kami. So, ikaw na magtanong, Tol? Okay na tala ako tol, wala na akong tanong. Yung ano? Yung hindi, okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Maraming salamat, ma'am, ha. Thank you po. Ganda. Gaano pala kalaki tong ano na to? Yung 40 square meter. 40 square meter. Ang haba rin pala nito, ma'am. Hindi, nag-extension lang po. Nag-extension kasi ka? ako mayroon mang walang gamit sa doon. In-extension, 40 square meter. At least ito nakapangalan na talaga sa Yes inyo. po. Libre, walang binayaran maski piso. Wala po. Yes, libre. Yan yung housing gobyerno. Kasi meron kasing housing, nagbabayad tol eh. Ano ba housing Hindi, yun? may ibang housing sa Cavite ba yun? Cavite. Na magkano binabayad ng mga tao? Hindi, actually sir, i-announce talaga dito, Mm. may bayad. Mm. Dati. Oo, nung Yes, nung may hindi pa bayad si po. Duterte. Oo, Mm. yung si Pinoy pa. Pinoy pa, may bayad. May bayad talaga ito. Pero dati. pagdating kay Duterte, siniro. Nung ano namin, na sana naman walang bayad. Oo. Mm. Ito, yun ang inano namin. Automatic may titulo pa. Oh, Ganon si former Yan President ang ano. Kasi Duterte. sa Cavite, meron daw eh. meron sa Cavite. Bayaran eh. Kaninong administrasyon yun? Ito daw ngayon. Ito ngayong... Hindi yung housing. Kasi may bayad eh. Hindi, housing nga sa ano, Cavite, 700 monthly. O sabi Jonathan Monares dito sa Cavite may bayad. 700,000. Sabi ma'am ng mga nag-comment, maswerte daw ho kayo kasi hindi pinagbayad ni Tatay Digong yung iba daw. Ma'am, may bayad. Yes, maswerte. Maswerte. Naiyak sila mama nung umiyak ako kayo dahil sa ginawa ni Tatay dito. Oo, yan. Talaga. Kasi mahirap naman din magsinungaling. Yung totoo lang, yung sinasabi ko lang, yung totoo. At least natuldugan na natin tol na Yung istorya. na wala daw nagawang tulong si former President Duterte sa loob ng 6 na taon. Yes, wala daw Wala proyekto. daw proyekto. Napakarami naman pala. Marami na pala, may hospital, bypass road, mga kalsada, Pabahay. basketball court, pabahay. Yan, may basketball. Patubig. Oh, patubig, may basketball court pa. Oh. Basketball. Ay, at least totoo, walang fake news to, walang gawa-gawa. Mismo si ate. Si ate na na-experience na, nagsabi, nagkwento sa atin. Yes, totoo naman talaga. Kilala ka muna. Ikaw, sir. Kilala ka muna. Hi, I am Winalinda Victorioso from Barangay 106 North Hill, Tacloban City. Ma'am, anong katungkulan mo dito sa ano? Dito sa class 13 namin, isa akong auditor officer sa class 13. Ma'am, tanong lang, baka binayaran ka para magsalita ng ganyan ha? Ay naku, hindi rin ako tatanggap, sir. Okay. Ayaw ko rin. Sa totoo lang talaga itong sinasabi mo, mama. Yes, totoo naman po Okay. ito, sir. Mahirap na naman magsinungaling para lang maging ano. Kasi baka sabihin kasi nila, binayaran niya, kaya ganyan, ganyan. Ay, hindi po, sir. Mahirap po magsinungaling talaga. Yun. At least tunay na nangyayari. Oo. Walang halong biro. Kasi, siyempre ma'am, pumunta kami dito kasi naawa naman kami kay Pangulong Duterte, hinusgahan, walang ginawa. Yan. O, at least ito, pumunta kami, ikaw na ho mismo Actually, nagkwento. narinig ko naman din yan eh. Nakita ko sa Facebook Yun. yan. Mm. Na narinig ko, pero no comment ako doon. Kasi mahirap namin makisawsaw. At least Sa ito, ganun. totoong Ako, kwento. Nandito kasi kayo, Mm. tinatanong ako, wala naman akong against sa kanila. Yung sa akin lang naman, nagsabi lang ako ng totoo. Mahirap din naman ako din magsinungaling, baka Tama. mamaya makonsensya pa ako. Mm. Diba? Mahirap din. Baka ma'am, may pupunta dito ma'am ng mga mainstream media, sasabihin na proyekto to ni BBM.
Dati na ito. Alam nila yun kasi Ikwento nasa- nyo po yung tunay, ma'am, ha? Yes naman po. Mahirap Kasi din alam mo naman magsinungaling. ngayon, gobyerno ngayon, lahat ng mga media binabayaran, masira lang yung Duterte. Ay, para sa akin, di rin ako magpabayad, sir. Kasi Oo. masisira yung dignidad ko. Tama yun. Ayoko rin ng ganun. Kasi At least nauna na tayo dito. Nauna na tayo. Maraming patas salamat, lang ma'am. po tayo. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay ka po Maraming sa salamat pagsasabi po, po ma'am. ng inyong totoong Yes kwento. po. Thank Maraming you so salamat sa much. Masgrave, ma'am. Galing kami dun sa Masgrave. Oo, yun na nga din, ano. Mm. Nakalimutan ko rin yun eh. Pumunta. Paano ng Masgrave no? Nag-ayos? Paayos. Actually, parang hindi ko masyadong ano yan. Basta, doon siya pumunta pagdating Sa Masgrave? Yes po. Katulong yung 911 yata pagsasaayos nun Oo, eh. Yung, doon siya eh. Doon tingnan siya. mo, pati Masgrave, si Tatay Digong pa rin, tumulong pa rin yung team Pumunta niya. siya doon. Mm. May Maraming letter na kaming handa Mm. handa noon sa kanya. papasalamat. Papasalamat. Nakapasalamat na ba kayo personal? Yes, ma'am. Oh, hindi. Wala eh. Wala pa? Wala ka. Hindi, palaging nanonood si Tatay Sabi Digong mo, sa pati amin. daw, Papasalamat school ka na kay daw, Tatay si Digong. Tatay Digong dito. Lagi pong nanonood sa Hindi amin. ko alam kasi yung May anak eskwelahan ko, din daw. hindi naman nakakaano sa school. Hindi Oo. naman nakakatikim ng scholarship yung mga anak ko. No. Kasi hindi. solo parent po ako. I mean, meron ding nagawang eskwelahan si tatay. Siguro. Kung meron ba? Kung Oh, meron. may comment dito. Oh. Meron daw. Meron. Mga school hospital. Oh, May school pagawa naman din. dyan eh. Oh, may eskwela, may kasamang eskwela pala. May dito. eskwela. Dyan. Meron ba? Meron. Yes. Ma'am, ano po ang mensahe mo kay Pangulong? Hindi ka umiyak, ma'am. Lagi po siyang nanonood sa Ma'am, amin. pwede Ayun, ka- tatay, alam mo, talaga, na-appreciate ko lang. At na-emotional ako, tatay, sorry. Kasi malaking pasalamat talaga na nasa amin na yung house and lot namin. Idol kita. Tatay, thank you. At naibigay mo na lahat sa amin yung pangako mo. Maraming salamat. God bless you always. Palakas ka lagi. Yun. Salamat. Maraming Salamat salamat, po, ma'am. ma'am. Ayan, ma'am. Muntik